Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng... Okay, yung bago ho tayo nag-commercial, ang binabanggit ko ay yung tungkol sa social media post. Nako, pinaiimbestigahan ho ng Philippine National Police ang mga social media post na ginagamit o ginamit ang insidente ng putukan sa Senado para maghasik ng takot at mag-udyok ng karahasan. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology para subaybayan ang mga content creator na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ayon kay Nartates, pananagutin ng mga otoridad ang sinumang mapatutunayang sadyang sinamantala ang insidente para maghasik ng kaguluhan. Samantala, inihayag ng DICT na nakatanggap ang kanilang Cybersecurity Bureau
ng impormasyon mula sa isang online post hinggil sa umano'y kahina-hinalang wireless access point o Wi-Fi activity sa paligid ng network environment ng Senado. Gayunman nilinaw ng DICT na hindi pa beripikado ang naturang impormasyon at kasalukuyan pa itong sumasa ilalim sa validation at technical assessment para matukoy kung may katotohanan at kung may kaugnayan ito sa insidente. Napanood nyo ba yung may social media, actually video ba yon o live? 'Di ba nung yung nananawagan na pasukin yung Senado nung kasagsagan na nagkakaputukan sa loob, And speaking of putukan na yan, ay nabalitaan ho ninyo na sinuspindi na nga ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod nung nangyaring putukan dyan sa Senado. Tatagal ang suspensyon kay Aplaska sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang pagdinig o investigasyon. Layunin daw ng preventive suspension na mapanatili ang mga dokumento at ebidensyang nasa kanyang pangangalaga at maiwasan ang anumang posibleng impluensya sa kaso. Nilinaw naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi may tuturing na parusa ang suspensyon na ipinataw kay Aplaska, kundi layunin lamang na mapanatili ang integridad ng mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente. Paliwanag nito, ang patuloy na pananatili ni Aplaska sa pwesto ay maaaring makaapekto kasi sa integridad ng investigasyon. Kasunod niyan ay umapela naman si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat rin daw suspindihin si NBI Director Matibag. Pero iginiit ng Ombudsman na ang prioridad ngayon ay makuha ang CCTV footage ng Senado na nasa jurisdiksyon ng Senate Sergeant at Arms o yung tinatawag na OSAA. Diba, inamin rin naman ni Aplaska na siya nga yung nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Pero ang sabi niya ay babala daw yon sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang paliwanag, maaari daw kasing malagay sa peligro ang buhay ng kanyang mga tauhan. Marami na tayong mga narinig na reaksyon, na komento, mga paliwanag sa kanya-kanyang panig. Nung nakaraang, kailan ba press con, Webes ba yun? Oo, Webes. Kasi pagkatapos ng insidente sa Senado Miyerkules ng gabi ay nagpatawag ng pulong ng meeting si Pangulong Marcos sa Malacanang. Pinag-usapan yung insidenteng yan at pagkatapos noon ay humarap sa press briefing sa palasyo sina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NBI Director Melvin Matibag. Kaya yung ating mga kababayan, hindi rin maiwasan kanya-kanya ng pananaw dyan sa nangyaring yan. Pero talagang kahit sino siguro sa atin, hindi talaga makapaniwala, hindi natin na-imagine na darating yung ganyang pagkakataon na may mangyayaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ayan ay sa may ang Senado kasi ay nagrerenta doon sa GSIS building. Kaya may tinatawag silang may bridge sa pagitan ng opisina ng GSIS at ng Senado. Diyan nag-umpisa yun yung mga may sinasabing nagbabarena. Ang paliwanag naman ng NBI ay humingi ng tulong ang GSIS sa kanila para daw ma-secure dahil labas-masok na daw yung mga tao dyan sa yung pagitan nga ng Senado at ng GSIS. Ipinasasara yung daanan na yan dahil yung susi daw noon ay ang may hawak ay OSAA o yung Senate Sergeant at Arms.
Pagkatapos niyan, ano nga ba ang nangyari? Nako nawala. Nawala na naman si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman mayroong mga pagdududa, ano ho? Kung sinadya ba yan? Para daw makaalis, makatakas si Senator Bato. At kaugnay niyan, ang itinuturing na person of interest ng NBI ay si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni NBI Director Melvin Matibag ay dapat questionin si Senator Padilla tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato dahil siya daw yung nakitang huling kasama ng senador. Nabatay sa ulat, bandang 2:30, umalis sa Senate building o ilang oras pagkatapos nung nangyaring putukan sa loob ng gusali. At kinumpirma naman yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, ayun niyang tawagin na pagtakas yung ginawa ni Senator Bato. Ang sabi niya ay umalis ng Senado ang senador. Tinulungan nga ba ni Senate Sergeant at Arms? Hindi raw ho. Ayan ang sabi niya. Nalaman na lang rin daw niya ang pag-alis ni De La Rosa ilang minuto pagkatapos na nakaalis na kasabay si Senator Robin Padilla. Yan ang mga kasama rin sa investigasyon ngayon. Yung binabanggit na mayroong convoy na umalis noong bandang mga oras na sinasabing umalis si Senator Bato, 2:30 hanggang 3:00 ng madaling araw, pagitan ng oras na yan. Natukoy na yung isa dun sa dalawang sasakyan, yung nakita sa video na lumabas ng ganong oras. Kinumpirma ni Police Colonel Joselito de Sesto, hepe ng Pasay Police, na siya ang sakay ng police mobile na namataang palabas ng Senado 3:00 ng madaling araw noong May 14. Pero ayon kay De Sesto, ang naturang sasakyan ay hindi bahagi ng kahit anong convoy o escort na may kaugnayan sa kahit sinong personalidad. Ang paglabas daw niya ng gusali sa nabanggit na oras ay bahagi ng operasyon ng pulis na nagkataon lang na sabay lumabas sa gate ang isang itim na van. Kaya hindi rin maiwasan ang mga pagdududa. Parang lahat ng nangyari simula noong Lunes hanggang noong Miyerkules ay talaga namang may nasasabi ho ang mga tao, Pambihira kasi yung ganitong mga pangyayari. At dahil nga sa insidenteng yan, posible daw maharap sa kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Sabi ni Liberal Party List Representative Leila de Lima, talo ang taong bayan daw ho at ang batas sa pagtakas niya ng dating hepe ng PNP. Pagtakas sa kanyang pananagutan. Sabi pa ni Congresswoman de Lima, ipinapakita lamang nito na hindi dapat dito litisin ang senador dahil tila na-impluwensyahan na ang institusyon. Isa ho yan sa mga pinagtatalunan kasi noong Lunes na dapat magkakaroon ng tangkang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kaya nag-usap ang liderato ng Senado at ang NBI,
At kaya't nabigyan rin ng protective custody itong si Senator Bato dyan sa Senado. Kaya naman ang sabi ng NBI ngayon, ang may pananagutan dyan sa pagkawalang muli ni Senator Bato ay ang Senado. Sige, teka ha, silipin natin yung... Okay. Sige, dapat ay babasahin ko yung ilan sa mga mensahe ninyo. Pero ang sabi ni Het, teka lang muna, awat muna. Magbabalik ko ang Mega Balita Linggo. Pilipinas ang oras, 6:50 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa RH. Okay, ayan. Basahin natin yung ilan sa inyong mga mensahe ha. Sabi ni Jerry Rendon. Dapat makasuhan si Senator Robin. Itinakas niya si Senator Bato. Sabi naman ni ating Teresita Atienza, kaduda-duda din ang pulis na yun. Parang nagsilbing escort ng suspect. Ito yung sa sasakyan ng nakasama nung isa pang sasakyan na lumabas doon sa sinasabing oras na umalis si Senator Bato o si Senator Robin kasama si Senator Bato. Sabi ni Ohenso D, ang tanong ko po sa NBI, paano nila nasabing tumakas? May warrant po ba galing sa local court? Di po ba dapat kabisado ng NBI ang batas? Yan yung isa pa rin sa mga pinagtatalunan ngayon dahil yung warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court. Nakasaad pala dyan na kapag may pagsisilbi ng warrant of arrest o kapag may aarestuhin, ay kailangang ipresenta sa local court muna bago ibigay sa ICC. Pero ang isa pang argumento, hindi na kasi tayo miyembro ng ICC.
Kaya hindi na daw umiiral yung ganong proseso. Kaya naman ang sagot din ng nung iba na hindi dapat kilalanin yung kung hindi na tayo miyembro, hindi na umiiral yung ganong proseso, bakit kinikilala pa yung ICC, yung warrant of arrest na yan na galing sa ICC? Mahaba-habang usapin, depende sa kung sino ang mga nagpapaliwanag. Kapag ang suspect ay tinulungang tumakas ng taong hindi niya kapamilya, may kaso at pwedeng makulong ang taong yon. Osaa ang nag-umpisa sa video na lumabas. Baka kaya sabi ni Senator Jinggoy itago ang CCTV. Ay may paliwanag na diyan si Senator Jinggoy. Kasi lumabas yung video na yan na may sinabi si Senator Jinggoy na itago nga yung CCTV. Pero ang paliwanag ng senador diyan sa viral video na yan ay ang tinutukoy niya ay ang pag-secure. Yun naman pala. Pag-secure sa CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa insidente. Aniya, nauna nang ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-secure ang footage habang nagtatanong naman si Senator Loren Legarda kung nahagip ng CCTV ang pangyayari. Giit ni Senador Estrada, malinaw ang konteksto ng usapan at walang ibang kahulugan ang kanyang pahayag. Abangan natin dahil kasama rin yan sa investigasyon. Palaisipan lang sa akin, may proseso ba ng pagkuha ng mga CCTV footage? Kasi nung ang nakikita pa lang natin, 'di ba, na video nung nagkaroon ng habulan, yung si Senator Bato at yung mga tauhan daw ng NBI na aaresto sa kanya. Ang nakita lang natin yung takbuhan, ang hinihingi kasi, ang sinasabi ng NBI, gusto nilang makita yung bago yung habulan na yun o bago yung takbuhan na yun. Kung Lunes pa yun nangyari, tapos nung sinasabi niya na hindi pa nila nakikita yun, na gusto sana nilang makita, Huwebes na yun eh. So, bakit hindi pa napapasa kamay nila? Wala bang kuha noong mga oras na yon bago yung habulan? O hindi pa naibibigay sa kanila, hindi pa nakukuha? Kaya syempre, yan din yung pangamba ng ating mga kababayan. Magkakaproblema ba tayo diyan sa pagkuha at pagsasa sa publiko ng mga video footage na yan, ng mga CCTV footage na yan? Kasi kung lahat, 'di ba, ay nakuhanan ng video, nakuha do sa CCTV, baka doon natin malilinawan ang nangyari talaga, Sabi nga ng PNP, lahat ay sakop ng investigasyon kasi ang pinag-uusapan doon hindi lang yung OSA, hindi lang yung NBI. Mayroon ding security ng GSIS. Mga sundalo na parte rin naman ng sa pagbibigay ng seguridad dyan sa Senado at sa mga senador. Bakit kaya ang ordinaryong empleyado sa gobyerno at pribado man hindi pwedeng swelduhan kung nakabakasyon, lalo na kung awol, pero pwedeng gawin sa senator? Ang tinutukoy dito ay yung
pagliban, matagal na pagliban ni Senator Bato. At sumasang-ayon si Karina Cain. Dapat nga walang sahod sa ordinaryong employee, no work, no pay. Hirap mo, sabi ni vlog ni Ahmad Great. Ahmad the Great. Hirap mo ipaglaban Pilipinas. Mga kapwa ko Pilipino, minsan sa social media na lang din maingay. Sabi ni Pinoy ako, wag susuko Senator Bato sa mga banyaga. Sabi ni Jonathan Malonzo, paano kung nilalabag na nila ang konstitusyon? Ayan, kawawa daw ang mga tao. Ay, okay. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay sa loob ng 1 oras. Sa susunod na linggo, makakasama nyo na ho si Val Gonzales. At pansamantalang humalili sa kanya, Leth Narciso, susunod na ho ang Maynila, ito ang Pilipinas, at ang inyong lingkod pa rin ho, ang inyong makakasama. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Wow, ang saya!